Wala nang atrasan dahil tuloy na sa susunod na linggo ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa Department of Public Works and Highways, mas mabilis itong matatapos at mas mababa ang gastos mula sa dating 17 bilyong piso. Si Jason Rubrico magbabalita. Matapos ang matagal na pagkaantala, sisimulan na ng Department of Public Works and Highways ang pagsasaayos ng EDSA sa December 24. Batay sa paliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon, hatiin sa dalawang phase ang proyekto at target na matapos sa loob lamang ng 8 buwan mula Disyembre ngayong taon hanggang Mayo ng susunod na taon na malayo sa naunang planong aabot sana ng 2 taon. Very different siya from the previous plan, pero tingin namin it is really a better way ayon sa utos ng Pangulo natin and minimal disruption sa ating mga kababayan at napakalaki ng savings natin, matitipid natin dito sa project na to. Ayon pa kay Dizon, sa unang 4 na buwan ay tututukan ang bahagi ng EDSA mula Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense, habang ang natitirang mga seksyon ay isa sa ilalim sa rehabilitasyon sa susunod na 4 na buwan. Gagamit ang ahensya ng stone mastic asphalt, isang mas matibay na uri ng asfalto na karaniwang ginagamit sa ibang bansa. Itong technology to, makikita nyo ito mostly sa Japan. No, kung makikita nyo yung mga asfalto sa Japan, ito yung gagamitin nating teknolohiya. Dahil hindi na nga tayo magre-reblock ng lahat, kailangan natin asfaltong matibay. Upang mabawasan ang epekto sa daloy ng trapiko, ipinaliwanag ni Dizon na 24/7 ang trabaho mula December 24 hanggang January 5, panahong inaasahang kakaunti ang mga sasakyang dumadaan sa EDSA. Pagkatapos ng panahong ito, lane by lane na lamang ang gagawing rehabilitasyon mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw at muling bubuksan sa mga motorista pagsapit ng alas 5 ng umaga. Bukod sa pinaikling construction period, bumaba rin ang kabuoang pondo ng proyekto sa 6 billion pesos mula sa orihinal na 17 billion pesos. Sa bagong plano, hindi na rin ipatutupad ang number coding at iba pang mitigation measures gaya ng libreng pagdaan sa mga tollway. This time walang pagbabago sa number coding scheme dahil nga ang pagsasara lang ng karsada will happen December 24 to January 5, which is sa experience namin, sa datos namin, kakaunti talaga ang sasakyan sa buong Metro Manila. Maybe because siguro 70% ng population ng Metro Manila ay either nasa abroad or nasa probinsya. Samantala, tiniyak ng Department of Transportation na nakahanda ang mga pampublikong transportasyon upang saluhin ang posibleng epekto ng rehabilitasyon. Titiyakin po namin na may sapat na supply ang ating EDSA busway. No? At alam namin kasi na magdudulot din ito ng kahit papaano ng traffic sa ating kalsada. Ganun din po na sa ating MRT3, kausap na rin po natin si GM Mike Kapati at ang ating railway sector na dapat yung ating mga bagon ay parating maayos para makasiguro ng ating kababayan na may masasakyan sila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.